Ang community ng Terra Classic ay nagpasimula ng isang bagong proposal upang muling buhayin ang Terra Classic USD or USDC stablecoin at ang mga LUNC tokens na naglalayong itulak ang kanilang halaga sa presyong $1. Ang pinakabagong push ay nagmumula sa isang proposal mula kay D-Funk, isang prominenting figure ng LUNC community. Ang mga detalye ng proposal ay kamakailan lamang na ibinunyag sa forum ng Terra Classic Commonwealth. Ayon sa abiso, nakatuon ang proposal sa ligtas na muling pagpapagana ng market module. Tandaan na ang module na ito ay nanatiling hindi pinagana mula noong hindi inaasahang mga pangyayari noong May 2022 ng LUNC Bank Run. Noon ay Luna at USDC DPEG. Kasama sa iminungkahing muling pagpapagana ng market module ang isang hanay ng strategic adjustments upang mabawasan ang mga risk at mapabuti ang mga rewards. Kabilang sa natukoy na risk ang posibilidad na tumaas ang supply ng LUNC at USDC sa pamamagitan ng hindi sinasadyang minting ng dalawang tokens. Samantala, kabilang sa mga potensyal na benepisyo ang muling pagtatatag ng peg ng USDC sa $1 at pagpapanumbalik ng utility sa blockchain. Higit pa rito, maaari itong makalikha ng revenue sa pamamagitan ng pagkolekta ng spread fees mula sa mga LUNC at USDC swaps na may mga nakuhang pondo na ipinamamahagi sa mga validators at delegates. Ang unang pangunahing pagbabago ay ang pagtatakda ng spread fee sa 98%. Sinabi ng proposal na epektibong itatalaga ng aksyong ito ang USDC sa 2 cents or $0.02. Tandaan na ang USDC ay kasalukuyang nagtitrade para sa $0.0133. Sa ilalim ng kaayusang ito, bawat USDC swap ay naglilikha ng $1 na halaga ng LUNC. Gayunpaman, inaasahan na tanging 2% lamang ng LUNC ang ibibigay direkta sa wallet ng user. Ang natitirang 98% ay idedirekta sa Oracle pool na may proposal na sunugin ang mga pondo sa halip na idagdag ang mga ito sa sirkulasyon. Partikular na iminungkahi ng proposal na sunugin ang 100% ng spread fee sa halip na ipadala ito sa Oracle pool. Binigyang din nito na ang pagmiminting ng 98% ng LUNC sa mga Oracle pools ay sumasalungat sa inisyatibo ng community na bawasan ang supply ng digital asset. Upang tugunan ang alalahaning ito, iminungkahi ng proposal na i-redirect ang spread fee sa Burn module sa halip na sa Oracle. Bukod dito, iminungkahi ng proposal na limitahan ang laki ng virtual liquidity pool at dagdagan ang recovery rate upang tugunan ang iba pang potensyal na mga risk na nauugnay sa minting. Sa pamamagitan ng pagbabawas sa base pool size at pagpapalawig ng recovery period, layunin ng community na tiyakin na ang burning rate ay lumalagpas sa replenish rate na lalo pa na nagpapababa ng mga risk. Bilang karagdagang safeguard, iminungkahi ng proposal na magpatupad ng isang hard cap sa maximum supply ng LUNC at USDC. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.